Chapter 2. Paggising ni Charito ay automatic na ako ang mata niya sa gilid ng higaan kung saan nakapwesto ang asawa. Subalit bakante iyon. Bumangon siya at lumabas patungong sala. Doon ay nakita niyang mahimbing na natutulog si Matthew sa sofa. Hindi na siya nagtataka dahil hindi lang naman ito ang unang beses na sa sala natulog ang kabiyak. Masuyo niya itong pinagmasdan. Napansin niya ang kunot sa pagitan ng kilay nito. Magmula nang ikasal sila ay tila lagi nang nakakunot ang noo nito. Kaya tuloy tila laging madilim ang ekspresyon ng mukha nito. Bahagya siyang yumuko at inilapat ang hintuturo sa pagitan ng kilay nitong bahagyang magkasalubong. Napangiti siya nang makitang unti-unting lamambat ang ekspresyon ng mukha nito at nawala ang kunot sa noo. May pag-asa pa ko, mahinang bulong niya sa sarili. Handa akong gawin ang lahat, matutunan mo lang akong mahalin. Maghihintay ako hanggang kaya mo nang buksan ang puso mo para sa akin. Napapitlag siya nang bigla itong kumilos. Agad niyang binawi ang daliri na nakalapat pa rin sa pagitan ng kilay nito. Ang akala niya ay madyay gising na ito. Subalit nag-iba lang ito ng pwesto at tumagilid, paarap sa sandalan ng sofa. Patuloy niya itong pinagmasdan. Naalala niya ang mga salitang binitawan nito sa kanya noong gabi ng kasal nila. Huwag kang umasa na gagampanan ko ang pagiging isang mabuting asawa, sa papel lang tayo kasal. Ang apelyido ko lang ang kaya kong ibigay sa'yo, pero ang puso ko, sa akin to. Ako pa rin ang masusunod kung sino ang pwedeng mahalin nito. At ikaw ang huling taong gugustuhin kong mahalin, Charito. Then why did you agree on marrying me? Pumayag akong magpakasal sa'yo para iparamdam sa'yo at kay Ninong, maski kalahati ng sakit na idinulot ninyo sa'kin. Dahil kahit anong gawin mo, hinding-hindi kita mamahalin. Pakiramdam niya ay sinaksak siya ng paulit-ulit nang marinig iyon. Lalo na nang iwan siya nito ng gabing iyon. Wala siyang nagawa kundi umiyak, dahil ang akala niya, kapag nakasal sila ay magiging madali na ang lahat, madali na siyang mapapalapit rito. Pero mas lalong naging malayo ang lalaki sa kanya. Nang gabi ring iyon ay napagtanto niya na kailangan niyang magpakatatag. Hindi iyon ang panahon para sumuko siya at mawalan ng pag-asa. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta ng gabing iyon, hinintay niya ito subalit umaga na ito bumalik. Pagbalik nito ay kinausap niya ito. Tatanggapin ko na galit ka sa akin ngayon dahil alam kong nasaktan kita ng sobra at alam ko rin na napilitan ka lang na pakasalan ako. Hindi kita pipiliting gampanan ng isang pagiging asawa kapag dalawa lang tayo. Pero may ipapakiusap ako sa iyo. Kapag nasa labas tayo at may nakakakitang ibang tao sa atin, kung hindi mo kayang maging malambing at pakitunguhan ako bilang asawa, sana ay huwag mo na iyong ipahalata sa ibang tao. I'm not asking you to be sweet with me in front of other people, I'm just asking you to be civil. Wala siyang narinig na sagot mula rito kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. You can hate me all day, pero at the end of the day, sa isang silid tayo matutulog. I will not ask you to do anything, I will not force you to make love to me, pero sana sa gabi, kapag matutulog tayo, hayaan mong makatabi kita. Give that to me, at least. Hindi ito nag-react sa sinabi niya. Tinitigan lamang siya nito subalit hindi nagsalita. Matapos ang ilang segundo ay walang sabi-sabi itong pumasok ng banyo at naligo at naghanda sa pagpasok sa opisina. Ang akala niya ay binaliwala lang nito ang sinabi niya. Pero nakahinga siya ng maluwag ng kinagabihan nga ay doon natulog ang lalaki sa silid nila. Pero naiintindihan niya rin kung minsan ay gusto ni Matthew na mapag-isa o hindi tumabi sa kanya. Ayaw niya itong pilitin kaya hinahayaan niya lang ito. Ang importante ay umuwi ang lalaki at madalas ay sa isang silid sila natutulog. Nagtungo siya sa kusina para maghanda ng aalmusalan nila. Wala silang kasama sa bahay kaya siya lahat ang nag-aasikaso. Ang akala ni Matthew ay pinahihirapan siya nito sa hindi pagkuha ng kasambahay, nagkakamali ito. Dahil gusto niyang pinagsisilbihan ito. Gusto niya kapag pinagluluto ito, kapag pinaghahain niya ito ng pagkain, kahit na madalas ay hindi nito kinakain ang inihahanda niya. Kahit ang paglalaba at pamamalansa ng mga damit nito ay buong puso niyang ginagawa. Kahit na lumaki siya sa Karangyan ay matagal na niyang natutunan ang mga gawaing iyon, dahil iyon talaga ang gusto niya, ang personal na asikasuhin at pagsilbihan ang lalaki. Isinangag na lang niya ang kanin na natira kagabi at nagprito ng itlog, ininit ang mechado habang nagpapakulo ng tubig.
May pagka-old school si Matthew. Wala itong rice cooker at electric pot. Kaya naman sa kaldero siya nagsasaing at sa tukor nagpapainit ng tubig. Nang matapos ang paghahanda ng almusal ay binalikan niya ang asawa sa sofa at ginaisang ito. Matthew, sabi niya habang marahang inaalog ang balikat nito. Umungol lamang ito subalit hindi gumalaw. Mas nilakasan pa niya ang pagyugyug sa balikat nito at mas nilakasan ang boses niya. Matthew, mag-breakfast na tayo. Umungol lang ito. Muli niya itong niyugyug. Sa pang-apat na attempt niya ay doon lamang ito bumangon. Ayaw niya sana itong gisingin dahil alam naman niyang puyat ito dahil late na nakauwi kagabi. Subalit mayroon silang meeting ng umagang iyon kasama ang mga department head nila dahil ngayon darating ang marketing head na na-recruit pa nila sa Maynila. Dati ay siya ang may hawak ng marketing pero gusto niyang mag-unload ng trabaho para mas mapagtuunan niya ng pansin ang sales department. Hindi sana kita gigisingan kaya lang ay alam mo namang may meeting tayo today dahil sa darating na bagong marketing head, sabi niya nang makaupo na sila sa lamesa. Tumango lamang ito bilang tugon, halatang tulog pa ang diwa. Inabot niya rito ang tinimplang kape, humigop naman kaagad ang lalaki, sinalinan niya ng sinangag at ulam ang plato nito. Pinagmasdan niya ito habang sumusubo, napangiti siya. Para sa kanya ay isang reward na kapag kinain nito ang inihain niya. Sa loob ng 4 na buwan, paminsan-minsan ay may mga ganoong sandali sila, yung tila normal silang mag-asawa. Nagsisilbi siya at tinatanggap naman ng kabiyak ang pagsisilbi niya. Kaya hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kung sana lang ay tuluyan nang mawala ang galit nito sa kanilang mag-ama. Ipaalala mo sakin ang contract for our Korean client, baka makalimutan ko pa. Ayoko nang bumalik pa dito sa bahay para lang kunin Leon, sabi nito nang tila magising na ang ulirat. 4. Kung noon ay tela lamang ang negosyo nila, ngayon ay meron na rin silang RTW for men, women and children na ngayon ay sinusubukan na nilang l'export. At isa sa kliyente nila ay ang Korean na may meet nito mamaya na gusto silang gawing supplier. Mag-iisang taon na rin ang RTW nila at maganda ang feedback niyon sa local business at ngayon nga ay gusto na nilang i-expand internationally. Ihahanda ko na lang mamaya at ilalagay sa mga gamit mo para hindi mo makalimutan. Masaya na siya kapag ganoon, kahit na tila nagsalita ito sa sekretarya nito, at least hindi masyadong malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Those are the simple moments she treasure at iyon din ang mga sandali na nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Salamat, mahinang sabi nito. Leon lang at magana na siyang kumain. Tahimik sila habang kumakain, matapos niyang ipaalala rito ang kontrata ay wala na ulit nagsalita sa kanila. Sa loob ng ilang buwang pagsasama nila bilang mag-asawa, most of their conversations are all about work. Para sa kanya, iyon naman talaga ang dapat, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapatawad ito at matanggap ang babae bilang asawa. Nakiusap ito na maging civil siya rito lalo na kung may iba silang kaharap, noong una ay tutol siya, pero sa bandang huli ay napag-isip-isip niya na hindi naman masama iyon, hindi rin naman niya kayang araw-araw na magpakita ng galit. Sapat na ang katotohanan na alam ni Charito na kahit Kalyan ay hindi niya ito kayang mahalin at wala siyang balak na mahalin ito. She can hope all she want, pero wala siyang balak na patawarin ito at ang ama nito at wala siyang balak na bawiin ang kagustuhan na magantihan ang ama nito sa pamamagitan ng babae. What's more painful than being with the person you love who can't love you back? Gusto niya yung iparamdam kay Charito. Nauna siyang natapos kumain subalit hindi muna siya tumayo, hinintay niya munang matapos din sa pagkain ang babae. Oo nga at galit siya pero hindi pa rin nawawala ang mabuting asal niya. Mauna ka na lang maligo, liligpitin ko muna to, sabi nito sa kanya nang matapos itong kumain. Walang salita na tumayo siya mula sa kinauupuan at nagtungo sa silid nila para maghandang maligo. Pagdating sa silid ay diretso siya sa banyo. He took his time in the shower. Medyo inaantok pa siya at ang malamig na tubig na dumadaloy sa katawan niya ay tila ginigising ang buong pagkatao niya. Halos 30 minuto rin siyang naligo. Lumabas siyang nakatapis lamang. Napansin niya ang mga damit na nakalatag sa kama. Mula sa underwear hanggang sa pantalon ay nakahanda na iyon, inihanda na marahil ni Charito habang naliligo siya. Napatingin siya sa long sleeve na nakalatag din sa kama, sa ilalim yun ay ang slacks niya. Halatang bago pa yun dahil may tag pa. Kulay dark blue yun at sa sipat niya ay saktong-sakto lang iyon sa katawan niya.
Binila na naman siya ng asawa ng bagong damit. Muli niyang inihagis sa kama ang long sleeve, ang dinampot niya lang ay ang pantalon at underwear kasama ang medyas at pagkatapos ay binuksan ang aparador at kumuha ng panibagong pangitaas. Hindi naman pangit ang bagong damit na binili ng asawa. Sa totoo lang ay maganda liyon, kaya lang, noong the fact na ang asawa ang bumili niyon ay sapat ng dahilan para ayawan niya iyon. Patapos na siyang magbihis at eksaktong nagbibihis na siya ng pangitaas nang pumasok si Charito sa silid nila, maliligaw na rin marahil ito. Napansin nito na iba ang isinusuot niyang damit at hindi ang inihanda nito. Hindi mo ba nagustuhan ang bagong shirt na binili ko? Ayaw mo ba ang kulay? Tanong nito at dinampot ang tinutukoy na damit. Huwag mo na ko ulit bibilhan ng kahit na ano sa susunod, masasayang lang, malamig na sabi niya rito. Bumakas ang sakit at pagkadismaya na dulot ng salita niya sa mukha ni Charito, subalit hindi niya iyon pinansin. Maligo ka na, I don't wanna be late, dugtong pa niya. Tumango na lamang ito at tila walang gana na muling ibinalik ang damit sa loob ng aparador, kasama ng ibang mga damit na binili nito para sa kanya na hindi naman niya ginagamit. Ultimo mga brief at medyas na binili nito para sa kanya ay hindi niya ginagalaw. Tila walang gana na pumasok ito sa banyo para maligo. Siya naman ay lumabas sa sala para hintayin ito. Habang naghihintay ay inayos na niya ang mga dokumentong kailangan niyang dalhin sa opisina. Naroon na rin pati ang contract na kailangan niya, inihanda na ni Charito. Alam niyang halos isang oras pa bago lumabas si Charito kaya naman na-review niya muna ang mga dokumentong kakailanganin niya. Hindi niya namalayan ang oras, nakita na lamang niya na lumabas ang babae sa silid nila at nakahanda na itong umalis. Kaagad na niligpit niya ang mga papel sa harap niya at isinilid iyon sa bag niya. Pinona niya nang lumabas ang babae at sumunod naman siya rito. Siniguro niya munang nakalak ang pinto bago sila nagtungo sa kotse niya. Kung gusto mo, ako na lang ang magdadrive ngayon papunta sa opisina, alam ko kasi na hindi ka pa masyadong nakakapagpahinga dahil late ka na nakauwi kagabi, narinig niyang alok ng babae. It's my car, I'll drive my own car, sagot niyang hindi man lang ito tiningnan. Just get in, sabi pa niya sa asawa. Walang kibo naman na sumakay sa passenger seat ang babae. Siya naman ay dumiretso sa gate para buksan iyon at pagkatapos ay muling naglakad pabalik sa sasakyan. Ini-start niya ang sasakyan at binaybay ang mixing driveway. Nang makalabas ng gate ay muli siyang bumaba ng sasakyan upang isara ang gate. Muli siyang bumalik sa sasakyan at tahimik na nagmaneho papuntang opisina. Hindi na rin tinangkang magsalita pa ni Charito. Hindi na hinintay pa ni Charito na pagbuksan siya ng asawa ng pinto bago siya bumaba ng sasakyan nang makarating sila sa parking area ng opisina nila. Naglakad sila papunta sa elevator. Medyo nahihirapan siyang maglakad dahil bago ang kanyang sapatos, binili niya iyon kasabay ng long sleeve ni Matthew na hindi na naman nito isinuot. Sinubukan niyang kumapit sa braso ng asawa para kumuha ng suporta para hindi siya masyadong mahirapan sa paglalakad. Subalit nang maramdaman ng lalaki na pumulupot ang kamay niya sa braso nito ay agad din yung iniwas ng lalaki. Wala siyang nagawa kundi tiisin ang hirap sa paglalakad. Nasa harap na sila ng elevator at hinihintay layong magbukas nang biglang may kumalabit sa balikat niya. Kunot noong nilingan niya kung sino iyon. Nagliwanag ang mukha niya nang makita ang kaibigang si Mark. Oh my God! Mark, bulalas niya at wala sa loob ninayakap ito. Si Mark ang kanilang bagong marketing head. Kaklase niya ito noong college. Malapit niya itong kaibigan. Noong una ay tinangka nitong ligawan siya pero binasted niya rin ito kaagad at diniretso na mayroon siyang ibang gusto. Sa halip na lumayo ito sa kanya ay mas naging malapit pa sila. Masayahing tao ito at gwapo, kaya siguro hindi nito masyadong dinbob ang pambabasted niya at kinaibigan na lang siya. Nang makagraduate ay lumuwas ito ng Maynila at doon nagtrabaho. Matalino si Mark kaya hindi na nakapagtataka kung naging successful man ito. Minsan na itong na-feature sa isang sikat na business magazine. Ang akala niya nga ay tatanggi ito nang alukan niya itong magtrabaho sa kumpanya nila dahil malaking adjustment ang gagawin nito dahil nakasettle na ito sa Manila kaya naman laking tuwa niya nang tanggapin nito ang pagiging marketing head sa kanilang kumpanya. Chal, gumanti ito ng yakap sa kanya. Oh, don't call me that, nakangiting saway niya rito. Pet name nito sa kanya ang Cha at ito lang ang tumatawag niyon sa kanya.
Let me introduce you to my husband, Matthew Delara. Matthew, this is Mark Perez, our new marketing head. Nice to meet you, pare. Ini-extend nito ang kamay upang makipagkamay sa asawa niya na tinanggap naman ito. Welcome to the company, sagot ni Matthew bagamat hindi nakangiti. Ang daya mo, hindi mo man lang ako inimbita sa kasal mo, bilang ulit ni Mark sa kanya. Like you would have the time, natatawang sagot niya. Alam ko naman na sobrang busy mo. Eksaktong bumukas ang elevator. Sabay-sabay silang pumasok doon. Kahit gaano ako ka-busy basta ikaw ang nag-imbita, gagawa ako ng oras. Ang lakas mo kaya sa akin. Ikaw talaga, sabi niya na lang dahil hindi niya alam ang isasagot rito. Ang totoo niyan ay wala siyang naimbita maski isang kaibigan sa araw ng kanyang kasal dahil biglaan ang naging kasal nila ni Matthew at sa bahay lang nila iyon ginanap. Nag-imbisyo lang si Matthew ng kakilala nitong huwes. Habang tinitingnan ng umiilaw na araw ng elevator ay hindi maiwasang maglakbay ang isip niya. Papasok sana si Charito sa study room ng kanyang ama subalit bago pa niya mailapat ang kamay sa handle ng pinto ay narinig niya ang boses ni Matthew, kausap ang ama. Marahan niyang idinikit ang tainga sa pinto upang marinig niya ng malinaw ang pinag-uusapan ng dalawa. Pumapayag na kung pakasalan si Charito, narinig niyang sabi ni Matthew, kahit hindi niya nakikita ay alam niyang seryoso ang mukha nito base sa tono ng boses nito. Good, sagot ng kanyang ama. Mabuti naman at nakapag-isip ka na. Pag-usapan natin ang detalye ng kasal. Mayroon akong kilalang wedding organizer na pwedeng tumulong sa paghahanda ng kasal ninyo. Ayoko ng magarbong kasal, putol ni Matthew sa sinasabi ng kanyang ama. At ako ang masusunod kung saan at kailan kami ikakasal. This is the only wedding my daughter will ever have, I want it to be special for her, protesta ng kanyang ama. Take it or there will be no wedding, sagot ni Matthew. Doon na niya napagdesisyonang pumasok at makisali sa usapan ng mag-ama. Charito, bulalas ng ama nang makitang iniluwa siya ng pinto. Hindi nito inaasahan ang pagpasok niya. If that's what you want, sige. Ikaw ang masusunod kung saan at paano tayo ikakasal, hinarap niya si Matthew. It doesn't matter kung saan sila ikakasal, ang mahalaga sa kanya ay pumayag na si Matthew na magpakasal sila. She can't wait to start her life with him. Mabuti naman. I'll inform you the details, iyon lang at naglakad na ito palapit sa pinto kung saan siya nakatayo. Nang magtapat sila ay saglit itong huminto at hinarap siya. Congratulations, you got what you want, as always. Bulong nito sa kanya kasama ng madilim na ekspresyon ng mukha. Makalipas ang ilang araw ay muli itong nagbalik sa kanila, kasama na ang ministro na magkakasal sa kanila. Wala nang nagawa ang ama niya kundi magpatianod na lang, lalo na at hindi naman siya tumutol sa naging takbo ng pagpapakasal nila. Isang araw matapos ang pag-uusap nila sa study room ay pinaghanda na siya nito ng mga kakailanganin niyang dokumento para sa pagpapakasal nila. And a few days later sa mismong study room ng kanyang ama ay ikinasal sila ni Matthew. Hindi iyon ang pinangarap niyang kasal, pero hanggat ang groom niya ay si Matthew ayos lang sa kanya. Hindi man lang tumagal ng isang oras ang seremonya. Pack your things, sabi kaagad ni Matthew sa kanya pag-alis ng nagkasal. Saan tayo pupunta? Kunot noong tanong niya. Sa bahay ko, doon tayo titira. Sagot nitong hindi man lang tumitingin sa kanya. Teka, paano si Daddy? Mag-isa na lang siya rito. Sabi niyang nag-aalala para sa ama. Kung ayaw mo, you can just stay here. It's okay, Charito. You should be with your husband. I will be fine. Sabat ng daddy niya. Narinig pala nito ang pag-uusap nila. Are you sure, Dad? Alinlangan pa ring tanong niya. Tumango ang ama bilang tugon. A wife should be with her husband, and you're someone's wife now. Kahit alinlangan ay nagtungo nga siya sa kanyang silid at nag-empake ng mga gamit. Ang akala niya, kapag nakasal sila ay doon natitira si Matthew sa kanila dahil mas malaki ang bahay nila at mas malapit iyon sa kanilang opisina, mas praktikal. Mas gusto niya sana kung doon na lamang din sila titira ni Matthew. Subalit iba pala ang plano ng lalaki. Mahal na mahal niya ito kaya naman handa siyang sundan ito kahit saan. Hindi naman ganoon kalayo ang lilipatan niya kaya she can always visit her dad. Nang matapos mag-empake ay nagpatulong.
lang siya sa driver nila na ilabas ang mga gamit niya at isampa sa sasakyan ni Matthew. Nagpaalam lang siya sa kanyang ama at umalis na sila. Hindi man lang nagpaalam si Matthew sa daddy niya. Naantala ang pagbabalik, alaala niya nang tumunog ang elevator kasabay ng pagbukas ng pinto niyon. Diretsyong lumabas si Matthew, pinuna naman siyang lumabas ni Mark. "See you at the conference room." Habol niya kay Matthew bago ito tuluyang makalayo at papuntang opisina nito. Napatingin naman siya kay Mark na nakatitig pala sa kanya. "What?" tanong niya rito. "Trouble in paradise already?" "Hindi, puyat kasi yun kaya medyo wala sa mood," pagtanggi niya. Patanggo-tanggang sabi nito. "Halika, doon tayo sa opisina ko," iniaya niya rito at nagpatiuna na siyang maglakad. "Have a seat," sabi niya rito nang makapasok na sila loob. "Bakit ang aga mo? Di ba mamayang 9 o'clock ka pa dapat? 8:00 pa lang ng umaga. Ayokong malate sa first day ko. I want to impress my new boss." Nakangiting sabi nito. "Hindi ka pa rin nagbabago, puro ka pa rin biro. Baka hindi mo alam, iyan ang sikreto ko, kaya medyo successful tayo." "Medyo successful, pa-humble ka pa. Ikaw na ang cover ng magazine." Natatawang sabi niya. Pakiramdam niya ay gumaan ang loob niya dahil sa presensya ni Mark. Sa totoo lang ay medyo mabigat ang loob niya dahil sa nangyari kanina sa bahay nila. And having a friend's presence really helped. "Nakita mo, lalong lumuwag ang ngiti nito." "Oo no. Congratulations nga pala." "Thank you. Nag-breakfast ka na ba?" Pag-iiba niya ng usapan. "Yes, but I would like to have a cup of coffee," sagot nito. "Edi, magkape tayo." Tumayo siya at tinungo ang lalagyan ng coffee maker sa loob ng kanyang opisina. Nanatili si Mark sa opisina niya at nagkwentuhan sila hanggang sa sumapit ang oras ng meeting nila. Naantala ang gagawin sanang pagkatok ni Matthew sa opisina ni Charito nang marinig niya ang malakas na tawa nito. Ngayon niya lang ito narinig tumawa ng ganoon magmula nang ikasal sila. Tila napakasaya nito. Napakunot ang noo niya nang mabosesan ang kausap nito, si Mark, ang kanilang bagong marketing head. Hindi niya alam na magkakilala ang dalawa. Kaninang umaga niya lang iyon nalaman at iyon ay base sa pag-uusap ng dalawa. Kung sabagay, magmula noong tumuntong sila ng college at mag-aral sa magkaibang university ay marami na siyang hindi alam tungkol sa babaeng pinakasalan, kaya hindi na nakapagtataka kung hindi niya rin kilala ang mga naging kaibigan nito. Dagdag, pabalik na siya sa kanyang opisina nang mag-ring ang kanyang cellphone. Dinukot niya iyon mula sa bulsa ng suot na slacks. Napakunot ang noo niya nang mabasa ang pangalan ng biyenan. Kahapon pa ito tumatawag sa kanya subalit hindi niya iyon sinasagot. Wala siyang maisip na kailangan nito sa kanya. Hindi naman siya nagkulang sa report na ipinapadala niya rito at kung may tanong ito ay ipinapadala nito ang driver nito at nakikipag-coordinate iyon sa sekretarya niya. Nakasisiguro siya na walang kinalaman sa trabaho ang pakay nito sa pagtawag sa kanya. Para sa kanya ay wala na silang dapat pang pag-usapan. Pinutol na niya ang kung anuman ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Kung may utang na loob man siya rito ay napagbayaran na niya iyon, dahil ang kapalit ng utang na loob na iyon ay ang sarili niyang kaligayahan. Muli niyang ibinalik sa bulsa ang cellphone. Nasa loob na siya ng opisina niya nang makatanggap naman siya ng text message mula kay Donald. Binasa niya iyon. "I have to talk to you." Matapos basahin ay inilapag niya sa lamesa ang cellphone, wala siyang balak na replyan ito. Nagpakaabala na lang siya sa trabaho. Hindi niya namalaya na oras na pala ng meeting nila kung hindi pa iyon ipinaalala sa kanya ni Karen, ang kanyang sekretarya. Nang lumabas siya ng opisina ay halos kasabay niya ring lumabas si Charito ng opisina nito kasunod si Mark. Nauna lang ang mga ito ng ilang segundo. Sinadya niyang bagalan ang paglalakad upang hindi makasabay ang mga ito. Hindi naman siya napansin ng dalawa na tila masayang-masaya pa rin sa pagkukwentuhan. Muling napakunot ang noo niya at hindi niya maintindihan ang tila init na lumukob sa dibdib niya nang makitang inilalayan pa ni Mark si Charito nang pababa na ang mga ito sa mezzanine kung saan naruroon ang conference room nila. Parang naiinis siya na hindi niya moari. Imposibleng nagseselos siya dahil sigurado siya sa sarili niya na wala siyang ibang nararamdaman para kay Charito kung hindi galit. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit pati kay Mark ay tila nalirita siya. Hanggang sa nakapasok ang dalawa sa conference room ay hindi siya napansin ng mga ito.
Pagdating niya roon ay nakaupo na ang dalawa, magkatabi. Isang maluwag na ngiti naman ang ibinigay ni Charito sa kanya nang makita siya. Matthew, tawag nito sa kanya at kinawayan siya. Pinauupo siya sa bakanteng upuan sa bandang kaliwa nito, nasa kanan si Mark. Isang tangulang ang ibinigay niya rito at naupo naman siya sa tabi nito. Akala ko hindi ka pa bababa, tatawagan na sana kita, bulong nito sa kanya nang nakaupo na siya. It's an important meeting, I wouldn't wanna be late, aniyang sa mga papel na hawak niya nakatingin. Anong oras ang meeting mo sa Korean client? Tanong ni Charito. After lunch, mixing sagot niya. Baka pwede mong isama si Mark, suhestyon nito. Nilinggan niya ito, lalong lumalim ang kunot sa noo niya. Tiningnan niya ito na parang sinasabing bakit ko siya isasama. Tila nabasa naman ni Charito ang nasa isip niya. Well, meeting with client is also a part of his job, maybe he could tag along with you this afternoon para mapamilyar siya sa transaction natin at para makilala niya rin ang kliyente. Mahabang sagot nito. It's just his first day, let him be familiarized with the inside transaction and operation first bago mo siya isabak sa labas, and besides, marketing was your former department, kung may mag-try-train man sa kanya, it should be you and not me. Mahabang sagot niya rito. Bagamat bumubulong siya ay hindi niya mapigilan ang magpakita ng iritasyon. Parang masyado naman yata itong bilib sa kaibigan nito at gusto agad isabak sa transaction sa labas. Siya, he's right. Mas okay kung matutunan ko muna ang mga pasikot-sikot dito sa loob ng opisina. Sabad ni Mark na hindi siguro mapigil ang marinig ang pag-uusap nila dahil magkakatabiing sila. Okay, I guess you're right. Ang tanging sagot ng asawa at hindi na ulit nagsalita. Nang makumplito ang mga attendees ng meeting ay nagsimula kaagad sila. Nauna ang pag-introduce kay Mark bilang bagong head ng marketing department. Nasama sa meeting ang sales report update and each department's performance update kaya inabot ng mahigit 2 oras ang meeting. Almost lunchtime na nang makalabas sila sa conference room. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina, sinalubong siya ng sekretarya niya nang makitang parating siya. Karen, get ready, we have to leave in 30 minutes, sabi niya rito nang makalapit. Kasama niya ito sa mga meeting na pinupuntahan niya outside the office. Yes, sir, magalang na sagot nito bago slaya tuluyang makapasok sa loob ng opisina na Laya. Abala siya sa paghahanda para sa meeting nang pumasok si Charito sa opisina na Laya. Nagangat lamang siya ng tingin sandali mula sa pag-aayos ng gamit subalit hindi nagsalita. Nang makitang ang asawa ang pumasok ay hindi siya kumibo at ipinagpatuloy ang ginagawa. Do you have time? Let's grab a quick lunch. Aniaya ng babae sa kanya, don't have time Charito. Sagot niyang hindi pa rin ito tinitingnan at patuloy sa paglalagay ng gamit sa loob ng kanyang bag. Hihintayin ba kita mamaya para sabay tayong umuwi? Don't wait for me, I don't know kung makakabalik ako dito sa opisina. Pinindot niya ang intercom, Karen we're leaving, sabi niya sa secretary. Yes, sir, sagot ng sekretarya sa kabilang linya. Leon lang at binitbit ang bag at diretsyong lumabas ng opisina nang walang paalam sa asawa. Ingat ka, narinig pa niyang pahabol ng asawa bago niya tuluyang maisara ang pinto sa likod niya. Napabuntong hininga na lamang si Charito nang maiwan siyang mag-isa sa loob ng opisina ng asawa. Inikat niya ang paningin sa loob ng opisina. Dati layong opisina ng kanyang ama. Nang may kasal sila ay nag-retired ng tuluyan ng kanyang ama dahil matanda na rin naman ito at may mga iniinda na sa katawan. Mahina na kasi ang puso ng kanyang ama at high blood na rin, dala na rin siguro ng edad nito. At si Matthew ang pinili nitong pumalit sa posisyon nito. Noong una ay tinatanggihan nito ang posisyon pero sa bandang huli ay wala itong nagawa kundi tanggapin iyon dahil walang ibang qualified maliban rito. Maski siya ay alam niyang hindi pa niya kayang hawakan ang posisyon na iyon at ang responsibilidad na kaakibat niyon. At dahil na rin siguro sa pagmamahal nito sa trabaho at sa pabrikang kinalakihan na nito kaya kalaunan ay tinanggap na rin nito ang pagiging president ng kumpanya. Naglakad siya palapit sa lamesa ni Matthew. Malinis ang ibabaw niyon. Mula noon at hanggang ngayon ay organized sa gamit niya si Matthew. Everything is in order. Napatingin siya sa photo frame na nakapatong sa ibabaw ng lamesa nito. Larawan iyon ng mga magulang ng lalaki.
It was an old picture. Sa larawan ay makikita ang simpleng pamumuhay ng mag-asawa. Naka-duster lamang ang babae at ang lalaki naman ay nakapambahay lang din. Subalit kahit hindi magarbo ang kasuotan ng mga nasa larawan ay mapapansin na tila kay saya ng mga ito. Nakaakbay ang tatay ni Matthew sa nanay ng lalaki at ang nanay naman ni Matthew ay nakasandig ang ulo sa balikat ng asawa. Kay luwag ng ngiti ng mga ito. Wala sa loob na dinampot niya ang larawan upang matitigan iyon ng mas malapitan. Hindi niya mapigil ang mapangiti habang pinagmamasdan ang larawan. Sa tansya niya ay kaedad ni Matthew ngayon ang tatay nito nang kuhanan ang litrato. Kamukhang kamukha ni Matthew ang ama nito. Hinapload niya ang larawan. Sayang po at hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkasama. Sana po ay hindi kayo nagagalit sa akin kung pinilit ko man si Matthew na magpakasal sa akin. Ipinapangako ko po na mamahalin ko ang inyong anak ng wagas at buong puso, kausap niya sa litrato ng mga magulang ng asawa na akala mo ay talagang naririnig siya ng mga ito. Maingat na ibinalik niya ang larawan sa ibabaw ng lamesa. Binuksan naman niya ang drawer. Minsan lang siya may mag-isa doon kaya hindi niya mapigil ang mag-usyoso sa gamit ng asawa. Hindi naman siya usyusirang tao, subalit dahil tila hindi niya mapigilan ang sarili na manggalkal sa gamit ng lalaki, siguro ay umiiral ang kanyang wife instinct. Napakunot noo siya nang makita ang cellphone ng asawa sa loob ng drawer nang buksan niya iyon agad niya iyong kinuha at dinampot ang telepono para tawagan ang guard sa ibaba para pigilan na makaalis sila Matthew kung naruroon pa ang mga ito. Subalit nang laangat na niya ang telepono ay napadako muli ang tingin niya sa loob ng drawer na nakabukas pa rin. Napansin niya ang isa pang photo frame, nakatihaya iyon kaya kitang-kita niya kung ano ang nasa larawan. Tila nanigas ang mga daliri niya at hindi magawang pindutin ang dial button. Parang kinukurot ang puso niya habang nakatitig sa larawan ni Matthew at ng ex-girlfriend nito na si Madeline. Tila kuha iyon sa isang bahay, marahil ay sa bahay ng babae. Nakaupo ang mga ito sa isang mahabang sofa at may cake sa harapan ng mga ito. May suot pang party hat ang babae. At sa larawan ay nakaakbay si Matthew rito habang ang babae naman ay nakayakap sa bewang nito at nakahalik sa pisngi ni Matthew. Sa larawan ay maluwag ang ngiti ni Matthew, parang ang saya-saya nito. Sa loob ng 4 na buwang pagsasama nila ay hindi niya pa nakitang ngumiti ng ganoon si Matthew. Alam niyang picture lang yun pero hindi niya mapigilan na makaramdam ng selos sa babaeng katabi nito. Alam niyang tapos na ang dalawa at malayo na ang babae pero hindi pa rin niya mapigil ang masaktan sa nakita. Kung sana ay kaya rin niyang pangitiin ng ganoon ang asawa. Ang makita na ganoon ito kasaya ng dahil sa kanya. At ang pinaka nagpapakirot sa dibdib niya ngayon ay ang katotohanan na itinatago pa ni Matthew ang larawan nito at ng dating kasintahan dahil nangangahulugan lamang iyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng asawa ang babae. Biglang bumukas ang pinto ng opisina, mabilis na isinara niya ang drawer nang makita si Matthew. I left my phone, sabi nito sa kanya. Tila hindi man lang nagulat na naruroon pa rin siya. Oo nga, itatawag ko na nga sana sa guard, buti na lang binalikan mo. Bahagyang nanginig ang boses niya. Tumayo siya para labot dito ang cellphone nito. Naramdaman niyang bahagyang nanghihina ang tuhod niya pero hindi niya iyon ipinahalata sa kabiyak. Pinilit niyang maglakad ng diretsyo. Sinalubong naman siya nito upang abutin ang cellphone. What are you still doing here? Tanong nito nang magkalapit sila. Ha? Ano kasi, medyo nahilo ako kaya hindi ako nakalabas kaagad. Umupo lang ako saglit para makapagpahinga, tapos napansin ko nga na naiwan mo yung cellphone mo, pagdadahilan niya. Alangan namang sabihin niyang nag-usyoso pa siya kaya hindi siya nakalabas kaagad, baka lalong madagdagan ang inis nito sa kanya. You should go see a doctor kung hindi maganda ang pakiramdam mo. Suhestyon nito. Dagdag, kulang lang siguro sa tulog. Sabi niya, hindi naman siya totoong nahilo pero bahagyang pumitlag ang puso niya nang makasense siya ng kaunting concern mula sa asawa. Nang mapansin niyang wala ang cellphone sa bulsa ay agad sly ang bumalik sa opisina subalit hindi kaagad siya tumuloy sa loob dahil nakita niya si Charito na nakaupo sa harapan ng lamesa niya habang hawak ang larawan ng mga magulang niya. Hindi siya nito napansin kaya naman dahan-dahan siyang umatras at tahimik na pinagmasdan ito habang nakakubli sa pinto. Nakita niya kung paano masuyong hinaplos ng asawa ang larawan ng kanyang mga magulang.
Naantig ang puso niya nang masuyo nitong kausapin ang larawan na tila ba kaharap talaga nito ang kanyang mga magulang. Tahimik na pinanood niya ang asawa hanggang sa masuyo nitong ibinalik ang photo frame. Akala niya ay tatayo na ito subalit napakunot ang noo niya nang magsimulang buksan ni Charito ang drawer niya. Nakita niya nang kuhanin doon ni Charito ang pakay niyang cellphone, nakita niya rin nang damputin nito ang telepono sa ibabaw ng desk niya, alam niyang tatawag ito sa ibaba, subalit hindi nagawang mag-dial ni Charito, tila natulala lang ito at nanatiling nakatitig sa nakabukas na drawer. Bigla niyang naalala na doon niya inilagay ang larawan nila ni Madeline na dati ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa niya katabi ng litrato ng kanyang mga magulang. Matagal na niya iyong binabalak itapon subalit lagi niya iyong nakakalimutan, napalaliman ng aliyon ng iba pang mga nakalagay sa loob ng drawer. Kahapon lamang niya iyon nakita ulit nang ayusin niya ang loob ng drawer, inilagay na niya liyon sa ibabaw at balak niya sana ay itapon na iyon pag-uwi niya sa labas ng opisina. Ayaw niya rin naman na may iba pang empleyado na may makakita niyon, subalit hindi na siya nakabalik kahapon sa opisina niya dahil inabot ng gabi ang meeting niya sa isang kliyente nila dahil nagyaya pa itong magpunta sa isang bar, hindi naman niya iyon natanggihan kaya ginabi na siya. Desidido na siyang itapon iyon ng araw na iyon kaya naman inilagay niya sa ibabaw niyon ang cellphone niya para kapag kinuha niya ang cellphone ay makita niya iyon at maalalang itapon kaya nga lamang ay pati ang cellphone niya ay nakaligtaan niya at ngayon nga ay nakita na ni Charito ang larawan. Alam niyang wala siyang dapat ika-guilty pero iyon ang nararamdaman niya. Lalo na nang makita niya ang rumahistrong sakit sa mukha ng asawa. Nawiwerduhan lang siya sa sarili niya, alam niya sa sarili niya na galit siya sa asawa. Ang hindi niya maintindihan ay ang kakaibang emosyon na paminsan-minsan ay lumulukob sa kanya kapag nagkakaharap silang mag-asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit nagkakaganon siya. Tahimik na isinara niya ang pinto at pagkatapos ay malakas iyong binuksan, sapat para marinig ng nasa loob na may dumating. Hindi naman siya nabigo dahil nagangat nga ng tingin si Charito. I left my phone, sabi niya rito nang nasa loob na siya. Oo nga. Itatawag ko na nga sana sa guard, buti na lang binalikan mo. Narinig niya ang bahagyang nginig sa boses nito. Tumayo ito upang iabot ang cellphone sa kanya, nang maglakad ito palapit sa kanya ay napansin niyang hindi diretso ang lakad nito, tila nanginginig ang tuhod. Kaya naman naglakad na rin siya palapit sa babae para salubungin na ito. What are you still doing here? Tanong niya nang makuha na dito ang cellphone. Ha? Ano kasi, medyo nahilo ako kaya hindi ako nakalabas kaagad, umupo lang ako saglit para makapagpahinga, tapos napansin ko nga na naiwan mo yung cellphone mo. Alam niyang nagdadahilan lang ito. Napansin niyang tila nanghihina pa rin ito. You should go see a doctor kung hindi maganda ang pakiramdam mo. Sabi niya rito. Hindi niya napansin subalit lumabas sa tono ng boses niya ang kaunting pag-aalala na naramdaman niya nang mapansin na tila nanghihina ito. Gustong bawiin ni Matthew ang huling sinabi nang lumabas iyon sa bibig niya. Kulang lang siguro sa tulog, sagot nito sa kanya. Magkasabay na silang lumabas ng kanyang opisina. Mabagal ang lakad ng asawa, nanghihina siguro talaga ito. Pinigilan niya ang naramdamang urge na alalayan ito. Sinabayan niya na lang itong maglakad kahit na dapat ay nagmamadali siya. Gusto niyang magalit sa sarili dahil hindi naman dapat ganoon ang nararamdaman niya. Malapit na sila sa opisina ng babae nang matano nila ang bagong marketing head na si Mark. Kinawayan sila nito. Gumanti ng kaway ang kanyang asawa habang nakangiti sa kaibigan na papalapit sa kanila. Mark, sabi ng asawa niya nang tuluyan nang makalapit si Mark sa kanila. Do you need anything? Actually yayayain ko sana kayong mag-lunch, alam niyo naman wala pa akong kakilala rito, awkward namang kumain mag-isa. Ayokong isipin niyo na masyado akong on time sa break time kaya lang ay hindi ako makapagtrabaho ng gutom, layan ang weakness ko natatawang sabi nito, medyo kamot pa sa ulo. Bahagyang natawa naman ang asawa niya sa sinabi nito. Nangunot ang noo niya dahil sa paningin niya ay parang nagpapakyut ito sa asawa niya. Dagdag, ano ka ba? You should eat when it's your break time. Walang problema doon, ayokong nagugutom ang mga empleyado namin. Sagot ni Charito dito. Tamang-tama, nagugutom na rin ako. Sabay na tayong mag-lunch. How about you Mr. Delara? Bilang ni Mark sa kanya. I'm okay, I should leave for a meeting, sagot niya rito. Ganoon ba? Tanging nasabi nito.
Tango lamang ang sagot niya. Binalingan niya si Charito. Mauna ako, sabi niya rito. O okay, ingat, sagot ng asawa. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa niya. Wala sa loob na hinaplo sa braso si Charito na parang nagpapaalam siya rito. Maging ang asawa niya ay tila nagulat sa iginawi niya. Huli na para bawiin niya pa ang nagawa. Patay mali siya na lang siyang tumalikod at iniwan ang dalawa. I'm just doing my part, bulong niya sa sarili niya. Sumusunod lang ako sa napag-usapan namin, tukoy niya sa pakiusap ni Charito na maging civil siya rito kapag may kaharap silang ibang tao. Dagdag, hindi na siya gumamit ng elevator nang makita na maraming tao sa harap niyon. Naghagda na lamang siya pababa sa lobby. Let's go, pukaw ni Mark sa kanya. Ha, oo Tara, sabi niya nang makabawi. Hindi niya inaasahan ang gesture ng asawa bago sila iwan nito. Leon ang unang beses na nagpakita ng affection ang asawa sa kanya. Naghahalusinasyon lang ba siya o talagang nakaramdam siya ng pagsuyo sa ginawang paghaplos ng asawa sa braso niya? Masyado na ba siyang desperada sa affection nito kaya kung ano-ano nang nai-imagine niya? Magaan lang ang ginawang paghaplos nito, halos 1 segundo lang ata iyon, pero nakaramdam siya ng pagsuyo sa haplos na iyon. Imahinasyon niya man o hindi, napaganda niyon ang araw niya. Bahagyang napawi niyon ang naramdaman niyang kirot nang makita ang nakatagong larawan sa drawer ng asawa. Pakiramdam niya ay nagkaroon ng kaunting-kaunting improvement ang pakikitungo ng kabiyak sa kanya. Lalong lumakas ang loob niya at lalong nadagdagan ang pag-asa niya. Sa kantin tayo, tanong ni Mark sa kanya. It's your first day, I'll treat you to something good. Nakangiting sagot niya rito. Aba, hindi ako tatanggi riyan. Ginanahan namang sabi ni Mark. Maluwang ang ngiti niya habang naglalakad sila ng kaibigan palabas ng pabrika. She is in a really good mood at pakiworry niya ay walang makakasira ng araw niya.